So mga katropa, dito po tayo ngayon sa main entrance po, dito po sa Eco Park. Ito po yung updated po na entrance fee ngayong year 2025. Nasa 20 pesos po. Dito po yan sa pinaka-entrance niya. Dito po ibanda sa may tulay. So kung may mga service po kayo, sasakyan, pwede po kayong huminto muna dito and then magbayad po kayo ng environmental fee. Ang tawag po nila dyan. And then, kung kayo po ay walang service, pwede po kayong lumakad papunta doon sa pinaka main entrance, pataas po yan. So sa mga hindi po familiar dito po sa Eco Park, ang La Mesa Eco Park ay isang pampublikong park na matatagpuan sa Greater Lagro, Quezon City, dito po sa Metro Maynila. Ito ay nasa loob ng La Mesa Watershed Reservation at malapit po sa La Mesa Dam. So last year po, noong 2024, ito po ay pansamantalang isinara ng about 4 months po renovation. At noong June 29 po, 2024 ay muli po itong binuksan sa public. So as of now, the park will only accommodate a maximum of 1,000 reserved slots per day. Pero pwede din po kayo pumunta sa kanilang website para po magpa-reserve. At para naman po sa mga residents ng Quezon City, pwede po kayo pumasok ito ng free. So mga katropa, dito ako ngayon sa Eco Park. Samahan niyo po ako at itutour ko po kayo dito. Igagala ko po kayo. Ito po ay nag-close po before for renovation. Ngayon nag-open na po sila. So samahan niyo po ako mga katropa dahil papasyal tayo dito. Tingnan natin kung ano pong pagbabago dito sa Eco Park. From entrance, kung wala po kayong dalang sasakyan ay maglalakad po kayo papunta doon sa taas. Bali ito po ay pa-inclined or paakyat. Yan, malilibang po kayo dito, napakalamig. Maganda po dito pumunta summer. Yung mainit, kung gusto nyo po magpalamig, magbanding, napaka-fresh po dito dahil na-conserve po dito yung mga kakahuyan. Okay? May dala naman kayo sa sasakyan yan. Pwede nyo pong ipasok dito hanggang doon sa taas. So pagdating mo dito sa taas, ito na po yung pinaka starting point ng pasyalan dito. Yan. Sa area na to, ito po yung pinaka sentro. Dito po yung pinaka admin office at yung pinaka main building po ng park. Yung mga vendors din po dito na pwede po kayo mag coffee, magpalamig, kumain, at may mga table din naman silang naka-provide dito. Yan. So from here, maglalakad po tayo ng konti papunta doon sa dulo. Doon po makikita yung pinaka main entrance po ng phase 1. So ito na po yung pinaka main entrance ng phase 1. So may tatlong phase po ito, phase 1, phase 2 and phase 3. So yung phase 2 po ay sarado pa as of now. So pwede po kayo ditong mag-enjoy ng recreational activities nyo. Pwede po kayo mag-guided ng bird watching, nature walking, forest paintball, wall climbing, at rappelling. At meron din po silang mga archery tag. So from here, dito po sa main entrance ng phase 1, pababa na po yung road. So dito mas maganda po mag-jogging, mag-walking. Ito rin yung place na maganda pong mag-family bonding at gusto nyo po magkaroon ng peace of mind dahil napakaganda po ng place na ito. So mga katropa, ito na po yung pinaka-entrance ng Eco Park. Yan. From here, pababa naman po siya. So dito mag-i-enjoy po kayo dahil napakarami pong puno, napakalamig. At kung mahilig po kayo sa nature, marami pong mga malalaking puno po rito. Marami pang magagandang babae katulad ng katabi ko.
Kasama ko yung aking anak, ang aking asawa at aking pamangkin. Pero yung center of attraction, ito yung aking anak. So guys, samahan nyo po kami dahil sasama po namin kayo sa aming paglilibot dito sa Eco Park. So sa mga hindi po nakakaalam, yung location po nitong Eco Park is nasa Novaliches, Quezon City. Meron po siyang nasa 33 hectares po yung area nito. At wala na po kayong mahanap na lugar na katulad po nito dito po mismo sa sentro ng Quezon City. So sa ngayon, as of now, January po 2025, sarado pa po yung swimming pool. So I think hindi pa po nila nare-renovate yan. So naalala ko po dati na napakarami po taong naliligo dyan, nagpipiknik. At itong area na to, marami po dito nagpo-photoshoot. Magaganda po yung mga halaman dito dati dahil 5 years ago ang huling punta po namin dito. Ito po yung pinaka-picnic area at doon po sa loob mayroon pa po dyan mga laruan ng mga bata. So ngayon po, ibang-iba na po yung itsura. Sad to say na medyo napabayaan po ang area na to. Hindi po siya kasing ganda katulad po noon. So pag pumasok po kayo dito sa phase 1, ito na po yung pinakadulo po ng phase 1 hanggang dito lang po. Yung open po muna sa public. So kung inyo po napapansin, medyo ibang-iba na po ang itsura nito. Siguro po dahil po hindi pa po na-renovate. So ito na po yung pinakadulo ng phase 1. Yan, may mga botanical garden po dyan. Dito po pwede po kayo mag-picnic. Pwede nyo po yung palaruin yung inyong mga kids dito po sa playground. At pwede po kayo dito mag-jogging, mag-walking, mag-enjoy po ng mga halaman, or pwede din po kayo mag-photoshoot. So, hindi lang po kasing ganda noong una yung itsura nito. Sad to say po na siguro later on, isasama nila ito for renovation. So I do hope na sana po muli pong ibalik yung kagandahan nitong Eco Park noong una. So after ng renovation, sana po maging maganda po siya ulit. So para po sa kaalaman ng karamihan, ito pong La Mesa Dam ay tinayo noong 1929 upang magbigay po ng tubig para sa karamihan sa Metro Maynila. Ang watershed ay ang huling natitirang rain forest sa lugar ng Metro Maynila. So medyo lumiit po ang area nitong Eco Park. Before, sa area na yon ay pwede pang pumasok, ngayon naka-close na. Binakura na nila. So ito po yung daanan papunta po sa phase 2 at phase 3. So mga katropa, sa ngayon, yung phase 2 ng Eco Park is sarado pa as of now. Bubuksan daw nila ito next year pa dahil hindi pa po tapos yung renovation. So ngayon, pupunta po tayo sa phase 3. Maliban po doon sa 20 pesos na binayaran namin doon sa entrance, magbabayad ka again ng 50 sa admin office nila para maka-access ka po dito sa phase 3. So ito po yung phase 2 ngayon. Under renovation pa po siya, wala pong katao-tao. So kami lang po yung nakapasok dito as of now. Hindi po pwedeng gumala dito sa phase 2 dahil hindi pa po tapos yung renovation. Pwede po ditong dumaan, mag-picture hanggang makarating po tayo doon sa phase 3. Okay. So sa mga dati na pong dumaan dito, nakapasyal before, alam ko po na ito po ay familiar po sa inyo. Yan. So ito po yung updated po na itsura ng Eco Park. Ngayong January 2025. So ito na po yung pinaka-ilog dito, lagoon dati. So marami po dito dating nagbo-boating. Tsaka ito dati before, nang pumunta kami dito, ito napakaganda po dito, maraming bulaklak. Paakyat doon. Alam ko dati doon ay may zip line. Yan. So ito na po yung phase 2.
walang katao-tao. Hindi pa po ito bukas sa public. Naka-access lang po dito yung pwede nga magbayad ng 50 pesos. Pero dadaanan po kayo papunta doon sa phase 3. Yan. Yan. Sarado pa. Doon sa loob dati, nakakapasok pa yung mga tao dyan. So sa ngayon, out of order muna, hindi pa po tapos ang renovation. Pero sa information po na nakuha namin is next year po ay fully restored na po ito. Pwede na po itong buksan sa public. So una-una po na lang ni-renovate yung phase 3, kaya doon po tayo pupunta. Tingnan po natin yung pagkakaiba before and after. So ayan, may nakalagay po dyan mga off limit po. Pinagbabawal pa po nila pumunta dito yung public sa mga masukal na daan, kasi hindi po ito napupuntahan ng mga tao. So probably may mga ahas po rito, or pag pumasok ka po sa medyo masukal na mga kakahuyan, may posibilidad po na mahulugan pa po kayo ng mga sanga. Yan po yung paliwanag ng guard na nagpapasok sa amin. Ito po yung phase 3. So pagdating po dito sa phase 3, almost nature lang po dito ang makikita mo, mga kakahuyan. Kung mahilig po kayo sa mga nature na view, malamig po ditong gumala. Yan, mga kakahuyan. So during po sa pag-iikot nyo po dito sa loob, hindi naman po kayo maliligaw dahil may mga sign naman po yung saan pupunta, yung exit, or kung pwede pa po dumiretso. Yan. Ito dito pagdating sa dulo, mayroon pong circular nature trail. Yan, paikot po siya. Yan, dito po yung daan. So, check nyo na lang po ang schedule ng opening and closing ng Eco Park dahil hindi po pare-pareho. Alam ko po sa weekdays is from 12 PM to 3 PM lang po. So may mga pangalan naman po dyan kung hanggang saan lang pwede kayong makapasok. So sundan na lang po natin itong circular trail na sinasabi nila. Yan, may mga daan naman po dito, paikot. So nakakatuwa pala dito mga katropa kung talagang namimiss mo na yung sa probinsya. Talaga pag pumasok ka dito sa loob ng forest dito sa phase 3 ay talagang manunumbalik yung memories mo, lalo na po pag ikaw po ay nakatira sa probinsya. Talagang mamimiss nyo yung dati nyo pong place. And remind ko po also na please wag po kayo mag-iwan ng kahit anong basura dito. Yan. Dahil of course maliban po sa mga pananim dito ay may mga wild species po dito, wild animals na nakatira din of course. Dahil ito po ay kagubatan. So almost halfway na po tayo sa circular trail. So mas maganda pumunta po dito ay tag-init or probably mas maganda summer dahil pag medyo maulan ay
maputik po dito sigurado. So mabuti na lang ngayon, medyo mainit. Pero pag dito ka sa loob ng kagubatan, dito sa loob ng phase 3, ay hindi mo mararamdaman yung init dahil tingnan nyo naman. Ang ganda ng mga puno, ang dami. So ito na po yung dinaanan namin kanina. Nakalabas na po kami dito. Yan, dito po kami kanina dumaan. And then umikot doon, aakyat doon hanggang sa makabalik na dito. Kaya tinawag siyang Circular Nature Trail. So ngayon, exit na po tayo. So ganun lang po. Pag pumasok kayo dito sa phase 3, ito po yung part dati na pinakamagandang pasyalan before. Dahil dito sa loob, katulad niyan, marami po mga orchids dyan, mga bulaklak. Sa ngayon, off limit po. So doon sa phase 2 before, doon sa loob, mas marami po pong pasyalan sana doon. Pero sa ngayon, off limit po, hindi po pwedeng pasukan. Yan. Baka po matuklaw po tayo ng ahas, kaya wag na po tayong pumasok doon. Dahil bago po kayo pumasok dito ngayon ay i-brief naman kayo ng mga guard kung saan po pwedeng pumunta at ano po yung mga bawal. So mga katropa, hanggang dito na lang po yung aking video for today. Sana nag-enjoy po kayo sa ating pamamasyal dito po sa napakagandang La Mesa Eco Park. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!